So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ngayon, hindi na po governor, actually legit po ito at ito pa ay konfirmado na, hindi na po governor si Mamba. Alam naman po natin na ang dami pong mga anomalya di umano ni Governor Mamba. So, unang-una kasi dito mga kababayan, yung black sand. Yung black sand po na mining sa ilalim po ng dagat, dumidiretso po yun sa China. Na-content na po natin yan ilang beses. And then mga kababayan, ngayon yung bagong ngayon, yung pagpasok nga po ng I think 4,000 ata, no, kung hindi ako nagkakamali, no, yung 4,000 po na mga estudyante na sinasabi nga daw pong spy ng China. Ang dami pa niyan kontra sa EDCA. Di ba? Sinisiraan yung EDCA. Ang sabi ni Governor Mamba noon, nung nagkaroon daw po ng disaster, hindi daw po tumulong yung mga Amerikano, pero sinungaling po yun. Kasi may ebidensya po tayo na tumulong po yung mga sundalong Amerikano nung tayo nga po ay, especially nga po sa Cagayan, nung binagyo. So sinungaling po si Mamba. So ngayon, ang tatanungin ninyo kasi mga babayan, paano nga po napunta sa pangyayari po na to? So una kasi mga ka-Streetwise na ito na, no? Ito, balita ito kanina lang. Okay? COMELEC disqualifies Mamba as Cagayan Governor. So ngayon, syempre, alam naman po natin yung sasabihin po ng mga bobong DDS. Oh, may DDS dyan ng mga bobo, huwag nyo masyadong awayin or huwag nyo munang i-block. Kailangan nila mapakinggan to. Kasi ang mangyayari na naman dito, sasabihin na naman nila, okay, kasi nga bobo di ba? Sasabihin ng mga DDS na yan, di ba? Talagang ginigipit talaga ni Kuting yung mga aayaw sa gobyerno. Ganyan sasabihin ng mga yan, ginigipit daw po si Governor Mamba. At isa na nga dito, si Boss Dada. Kilala niyo si Dada? Yung kasama sa Banateros, yung pinakabobo sa kanila. Actually, 3 silang bobo, pero ito yung pinakabobo. So, sabi ni Boss Dada, ito yung narrative ng mga DDS Isipin nyo lang mga kababayan kung gaano ka utak-ipis tong si Dada. Ang laki-laki ng katawan, hindi naman ginagamit yung utak. Total wala ka namang utak, suntukan na lang kaya tayo. Hindi nga Dada. Mukhang mukhang matigas-tigas ka mukhang match tayo suntukan kaya tayo. Tingnan nyo ito yung narrative talaga ng mga ng mga DDS na tawag nito, hindi talaga nila ginagamit yung critical thinking So ito ngayon ang pininiwalaan ngayon ng mga DDS sabi dito sa lahat ng sumasalungat sa kanila, nililibak nila. Grabe na talaga itong pamahalaan na ito, kailan tayo kikilos kapag nakuha na nila lahat ng pwesto. So ngayon, sinisisi nila ang administrasyon po ni PBBM sa pagligwak nga po kay pangat naman yung word na ligwak kasi word ni Maharlika yun. Yung pagsibak nga po kay Governor Mamba. Kita nyo mga kababayan, walang alam talaga. Hindi naman, actually, hindi ko lang talaga alam kung talagang nagtatanga-tangahan lang talaga itong mga to or talagang hindi nila alam. Kasi mga kababayan, ito rin po kasi yung issue nila kay Governor Hubahib. Di ba? Si Governor Hubahib naman mga kababayan, ang sabi nila, sinibak daw kasi nga daw po nagbigay ng permit. Pero ang totoo talaga nun, matagal na po yung kaso ni Hubahib. 2022 pa lang. 2 years na po. Ayun ba tinuturo nila sa mga sa mga DDS yan? Hindi nila tinuturo yan. Basta lang sila makapanira. So ngayon, ang nangyari dito, totoo ba to? Na sinibak po ni PBBM itong si Governor Mamba? Actually, hindi. Hindi. Kasi mga kababayan, pakita ko sa inyo. Teka lang So una kasi mga kababayan, meron po kasing disqualification case si Governor Mamba noong 2022 pa lang. 'Di ba? So ang nangyari noon, nung pagkatapos nga po ng eleksyon, yung kalaban nga po ni Governor Mamba sa pagka-governor ay nag-file nga po ng disqualification case. So ang ginawa po ng COMELEC, binasura yung disqualification yung disqualification case. Ayan 2023 to Ito ba alam ba ng mga to? Alam ba ng mga Banateros to? Hindi. Kasi sila basta lang makapagbatikos pero hindi naman nila alam yung kwento. Sabi dito, tandaan nyo March 7, 2023, di ba? COMELEC gangs, DQ case versus Governor Mamba. Tandaan natin mga kababayan na yung COMELEC po, hawak po ni PBBM yan. Yung nag-a-appoint po ng ng ba tawag yan, chairman ba yan sa COMELEC? Si PBBM po. So kung meron man at kung totoo naman na meron kinalaman si PBBM dito sa pagsibak nga po kay Governor Mamba, dapat noong 2023 pa lang sinibak na yan. Pero ang nangyari,
Noong 2023, ang nangyari noong 2023 mga kababayan, binasura pa nga po ng COMELEC yung disqualification case nga po ni Governor Mamba. So pabor ito kay Governor Mamba. Commissioner, di ba? O yan, di ba? So ngayon mga kababayan, ang nangyari diyan, di ba? Una pa lang, tingnan muna natin dito, no. So ano ba yung reason kung bakit nga po binasura ng COMELEC? Okay? So sabi dito, okay. However, it learned from its records that the petition was filed electronically via email and received 6:21 p.m. on Monday May 10, 2022. Since its rules state that submission filed beyond 5 p.m., it's considered filed 8 a.m. The next day, the COMELEC said the petition was filed 8 a.m. on May 11, 2022, which is the day of proclamation. So ibig sabihin nun mga kababayan, late. 'Di ba? So kaya po binasura ng COMELEC yung disqualification case nga po kay Governor Mamba noong 2022 at natapos ito noong 2023 kasi nga po late nga daw po yung pag-file nga po ng petition. So ang nangyari ngayon, inakit po ito sa Supreme Court. Inakit po sa Supreme Court. So anong sabi ng Supreme Court ito? Sabi ng Supreme Court, Supreme Court reverses COMELEC dismissal of disqualification petition against Governor Mamba. April 22, 2024. So ngayon, may kinalaman ba si PBBM dito? Wala. Walang kinalaman si PBBM dito kasi nga po, ang nagkaroon nga po ng desisyon dito, Supreme Court. Ewan ko lang, di ba, kung medyo utak-ipis talaga itong si Dada. Alam mo ba, Dada, na hiwalay na sa ngayon ng gobyerno yung Supreme Court sa presidente? Baka hindi niya siguro alam. So ang tanong dito, bakit niyo pinagbibintangan si PBBM na nagsibak or nagtanggal kay Governor Mamba para po sa governor? Supreme Court po may sabi. Isipin niyo lang mga kababayan, no, kung gaano ka-utak-ipis tong mga to. Basta lang po makapagbatikos, hindi na po sila nag-iisip or nagre-research. Malinaw naman mga kababayan, di ba? Ngayon malinaw na walang kinalaman si PBBM dito. So, ibig sabihin nito mga kababayan, nung sinabi nga po ng Supreme Court na, oy, teka lang COMELEC, mukhang mali yung ginawa ninyo dyan. So, ang ginawa ng COMELEC, disqualified na si Governor Mamba. Pero in the first place, mga kababayan, binasura nila yung kaso. So, dumaan pa sa due process yan. Di ba? Sobrang basic lang nito mga kababayan eh. Sobrang basic lang nito. Ang kailangan lang natin dito is intindihin kung ano yung nangyari. Pero itong mga katulad nga po ni Dada, basta lang po makapagsalita. Isipin nyo naman yung comment na yan, no? Ano yan? Lahat na sumasalungat sa kanila, nililibak nila. Grabe na talaga itong pamahalaan na ito. Kailan tayo kikilos? Kapag nakuha na nila lahat ng pwesto. Ayan, di ba? Ito ba, alam mo ba to? Itong nangyari kay Governor Mamba. Ayan si Trixie. Si Trixie ganun din, di ba? Isa rin niya si Trixie. Pangit na nga. Pangit pa ng utak, di ba? Ay, Diyos ko. So ngayon, ang sabi ngayon ng COMELEC, sabi ng COMELEC, the Supreme Court has ruled that the Commission on Election gravely abused its discretion in dismissing the petition for the disqualification against then gubernatorial candidate and current Cagayan Governor Manuel N. Mamba. Di ba? So ngayon mga kababayan, ito na nga po yung sinabi ng COMELEC kahapon. Di ba? COMELEC First Division disqualified Mamba as Cagayan Governor in relation to the 2022 national and local election. So dahil nga po sa binalik nga po ng COMELEC, dahil nga po sa binalik nga po ng Supreme Court yung bola sa COMELEC, so ang nangyari nun, wala na silang choice kundi i-disqualified na lang po si Governor Mamba. Di ba? Malinaw naman mga kabang. Buti pa nga si Kuya Jose naintindihan, di ba? Very clearly due process and their time to pay their mistake. Di ba? Kasi dumaan po sa due process mga kababayan. Dumaan pa nga pong Supreme Court. So ngayon mga kababayan, ito na.
Actually, okay na yan. Medyo ano na medyo mahaba na kasi yan. So, para mas maganda, panoorin po natin yung sinabi nga po ni Commissioner George Garcia. Okay, regarding po kay Governor Mamba. Okay, sige. Tatanggap namin, magiging final and executory lamang yun, 15 araw pagkatanggap ng COMELEC kung walang motion for reconsideration. Hinihintay pa ng Commission on Elections o COMELEC ang kopya ng buong desisyon ng Korte Suprema sa disqualification case ni Cagayan Governor Manuel Mamba. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kailangan nilang malaman ang batayan ng naging desisyon ng hukuman. Kasunod nito ay mapag-aaralan ng komisyon kung maghahain ba sila ng motion for reconsideration. Dinismiss ng COMELEC and Bank ang petisyon dahil ayon sa kanilang rules, huli na itong naihain at naiproklama na si Governor Mamba. O, diba? So, ito po yung decision po ng COMELEC dati, noong 2023. Late na po yung pag-file ng disqualification. So, sabi nga ng Supreme Court, ulitin ko lang, mali ang COMELEC doon. So, ano ka nalaman ni PBBM dito? Diba kasi kung talagang gusto talagang sibakin ni PBBM si Mamba, dapat hindi na po ito dumaan ng Supreme Court. Diba? Oh. Hindi pa natin officially nababasa at natatanggap yung kopya ng desisyon ng kagalang-galang na Korte Suprema. Subalit, alam nyo, dinismiss kasi yun ng COMELEC and Bank, yung petition, sapagkat based on technicality. Pero sa pahayag ng Public Information Office ng Supreme Court, binaliktad ng Korte ang desisyon ng COMELEC and Bank na pag-dismiss sa kaso laban kay Mamba. Ibinalik ito sa COMELEC at ipinag-utos na dinggin at resolbahin ang kaso. Paliwanag ng Korte na ihain sa tamang oras o panahon ang disqualification case. Ang paniwala ng komisyon, inatasan sila ng Supreme Court na dapat resolbahin ang kaso ayon sa merito nito. Sabi ng desisyon ng Supreme Court na may mali kami doon, dapat daw pinagbigyan at binabalik muli sa amin yung mismong kaso para desisyonan namin on the merits. Nagugat ang kaso ni Mamba nang maghain ang katunggali nito na si Maria Sara Rose de Guzman Lara sa pagka-gobernador noong May 9, 2022 elections ng disqualification case dahil sa aligasyon ng massive vote buying o talamak na pamimili ng boto at iligal na paglalabas ng pera ng lalawigan. Samantala sa mensahe ni Governor Mamba sa UNTV, sinabi nitong wala pa siyang natanggap na kopya ng desisyon ng Korte Suprema. Kaya naman hindi pa siya makapagkomentaryo rito. Samantala dahil hindi pa pinal ang desisyon sa kaso ni Governor Mamba, mananatili siyang gobernador ng Cagayan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Basta pro-China talaga, kapit tuko talaga sa posisyon, no? Parang si Sara Duterte, kita nyo, di ba? Si Sara Duterte, kahit ayaw na ng mga tao sa kanya, kapit tuko pa rin po sa posisyon. Parang si Governor Mamba, di ba? Ang kakapal ng mukha. So, yun, di ba? So, ngayon, itong balita na to, I think 2 days ago to. So, binalik nga po sa COMELEC yung kaso. So, ngayon, ang decision po ng COMELEC, disqualified na. O, sabi dito, ito, kahapon. Kahapon nga to, kahapon. COMELEC disqualifies Mamba as Cagayan Governor. Nakangiti pa talaga, no? Ang ngiting Chinese. Ay, naku, ewan ko ba, no? Pero mga kababayan kasi, so malinaw naman. Diba? So malinaw naman kung bakit nga po disqualified si Mamba. Kasi una, dahil nga po sa vote buying. Sa vote buying, di ba? And then, dahil nga po sa paggamit nga po ng public funds ni Governor Mamba, isipin yung mga kababayan, di ba? Pera ng taong bayan, ginamit ni Governor Mamba, pambili ng boto. So, disqualified talaga yon, bawal talaga yon. So, ito lang kasi, no, mga taga-Cagayan, mga kababayan kong taga-Cagayan, tama na po yung ganyan. Actually, hindi lang po sa Cagayan, sa buong Pilipinas po. Tama na po yung ganyan, yung binibenta natin yung boto natin. Okay lang, tanggapin natin. Sige. O nangangailangan tayo ng pera, tanggapin natin. Pero yung iboboto po natin, kung ano po yung bukal sa kalooban natin. Eh ngayon, worth it ba? Magkano binayad ni Mamba sa inyo? 1,000, 1,500, 2,000. Worth it ba? Worth it ba yung binayad ni Mamba sa inyo? Diyan nga po sa mga kapalpakan na ginagawa niya diyan sa Cagayan. Isipin niyo na compromise po yung security po ng Cagayan dahil nga po pinapasok nga po itong mga Chinese student na posibleng mga spy. Worth it ba yung binayad ni Mamba? Ngayon ito yung bagong ngayon. Totoo 'yan. Totoo 'to. Ito yung bagong ngayon. Ito yung bagong scheme
ng mga politiko ngayon. Ayuda. Ayuda na tinatago po sa vote buying. Kaya nga nagagalit si si Bongo eh. 'Di ba? Si Bongo, galit na galit si Bongo eh. Na bakit hindi daw siya bakit hindi daw siya sinasama sa AIX. O, 'di ba? O, kasi nga po yung ayuda tinatago po sa vote buying. So yan ang pangit. O, 'di ba? So yun mga kababayan, no, pero ito pa, no, bago tayo magtapos, kung sakali man, no, kasi pwede pa pala mag-motion, no? Pwede pa pala mag-motion itong si Mamba. So ang mangyayari dito, hindi pa naman siya technically natanggal, parang ganun yung nangyayari. Pero nabasa ko kanina vacant na eh. Vacant na po yung governor, Office of the Governor nga po na Cagayan. So sino yung papalit? So yung papalit nga po dito yung Vice Governor na si Vargas. Vice Governor Vargas. Na base po sa mga nabasa po natin, parang pro-China din ata. So wala din. Wala. Bali wala. Kasi nabasa ko yung mga ibang article regarding dito kay Vice Governor Mamba na kina-question niya yung pagpasok ng EDCA. At ang masama pa dito, si Vice Governor Vargas, party po siya ng PDP. Kapartido po siya ni Digong. So, wala. Wala. Ganyan po kabulok ang sistema ng Pilipinas. O, di ba? Okay. So, yun mga babae, so kayo nga po, no, ano masabi nyo nga po dito sa pagbakante nga po ng Office of the Governor nga po na Cagayan. Okay ba sa inyo? Natanggalin po si Governor Mamba na isang pro-China, na isang anti-EDCA, at nag-i-smuggle di umano ng black sand sa China. Kaya nga pro-China nga to eh. Kasi yung pinaka-customer ng kanyang produkto na black sand sa Cagayan, China po bumibili. Kaya nga pro-China yan eh. Oh, 'di ba? So yun mga kababayan, no, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat diyan. And then diyan po sa 1,300 pa nanonood, sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to at para din po makatulong po sa algorithms po ng content po na to.